Tracking and replacement. Ito yung dalawang atake na ginamit ko pare para mag-rage quit yung mga gaming developers and kasuhan nila ako. Pero kidding aside pare, ito mga na-discover kong vital behaviors na related sa binanggit ko nung una. Kayang-kaya nyo silang gawin in just 6 minutes and madali lang sila at makatutulong sila sa inyo pare para unti-unti nyo na ma-achieve yung buong potential nyo since mabibigyan nila kayo ng sobrang daming free time na pwede nyong gamitin para ilaan sa kalusugan, relasyon, or di kaya naman sa layunin niyo sa buhay. Una sa lahat pare, kapag naramdaman nyo na gusto nyo maglaro, anong instinct nyo? Anong una nyong ginagawa kapag like gusto nyo na maglaro ng ML, Minecraft, or kung ano mang games yan? Kung nagpapa-apekto kayo din sa temptation nyo pare, why not subukan nyo to ngayon? Like habang pinapanood nyo tong video na to pare. Kapag naramdaman nyo na gusto nyo maglaro, isusulat niyo yung rason kung bakit niyo gusto maglaro. Like, ano yung nagdudulot sa inyo para maglaro. So, gagawin niyo yan sa papel or sa cellphone niyo for 30 seconds. Pwedeng kahit keyword lang yung ilagay niyo pare. So, say for example ako, gusto ko maglaro ng Mobile Legends kasi naboboard ako. So, lagay ko dun sa papel, boredom. Or di kaya naman, ang dali lang niyang i-access sa phone ko kasi nakikita ko siya agad. So, ilalagay ko dun sa phone ko, ease of access. Boom. Yun na yun, pare. So, that's gonna be the first vital behavior. Yung pangalawang mahalagang gawain na gagawin nyo, pare. After nyong isulat yung anong nagdudulot sa inyo maglaro, papalitan nyo yan agad-agad ng isang makabuluhang activity. Gagawin nyo yun for 5 minutes. Pwede kayong mag-isip ng kahit anong makabuluhang activity na pwede nyong gawin. And that can be like meditation. So, upo kayo, like ipikit nyo mga mata nyo, and mag-set kayo ng timer for 5 minutes. Then, kada lumilipad yung isipan nyo habang nakapikit kayo, ibalik nyo lang yung attention nyo sa paghinga nyo. So, that's meditation, pare. And gawin nyo lang yun, paulit-ulit, balik nyo yung attention nyo sa paghinga nyo hanggang matapos yung 5 minutes. And you can also do exercise. So, mag-search kayo sa YouTube paano ba gawin tong exercise na to, paano ba maiwasan yung injury habang nag-exercise, ganon. Kung di mo alam paano gawin yung ibang like positibong gawain na to, pwede nyo naman yun i-search sa YouTube para magkaroon kayo ng gabay kung paano sila gagawin. Yun lang naman yung gagawin nyo, subukan nyo na yun ngayon pare. Pero, merong isang bagay na possible na kaharapin ng mga Pinoy gamers na kagaya mo. And that is, parang mararamdaman nila pre, na imbis na gawin yung mga positibong habits, yan, mga positibong gawain, gagawa na lang sila ng like, negatibong habit. And this can slow down yung progress nila pare. Kung hindi nila ma-address yung problema na to pare, makaka-quit nga sila sa paglalaro ng video games. Pero kapalit naman is like, ay, imbis na mag-video games sila, nagsisigarilyo na lang sila, nainom lang sila ng alak. The way that I've addressed yung bagay na yun is that I remember nung like 15 years old ako, and nung naramdaman ko dito sa loob ng kwarto ko na gusto ko maglaro ng Mobile Legends, ang ginawa ko pre is, syempre like, I'm 15 years old, so I do what's the most convenient thing that I can do. Pumunta ako ng bathroom pare, and yan, na ganun ako. Because of that pare, like, unti-unti, yung mental health ko nun is, like, nagsasuffer kasi di ko gusto yung ginagawa ko nun. Like, ayoko nang manatili dun sa addiction ko na video games. But I also don't want na like, sayangan ko yung oras ko sa mas worse na activity. Kagaya ng ginawa ko sa banyo, ganun. So, ang ginawa ko nun pare is, naglaan ako ng oras para aralin yung mga positibong habits. Paano ba mag-meditate? Paano ba mag-journal? Paano ba like, ano ba yung tunay na nakakapagpasaya sa isang tao? So, I took time to learn about them. And nung ginawa ko yun pare, nakatulong yun sa akin para makapag-devote ako ng oras ko. Mailan ko yung oras ko sa mga makabuluhang activities. And you can try yung ginawa ko pare so that you can overcome yung ganitong problema. At this point pare, if nagawa nyo yung mga pinagawa ko rin na, congratulations pare. Pat your back because you did something. Yun nga lang, may ibang Pinoy gamers ngayon na magkakaroon sila ng tanong sa isipan nila, which is, ano pa pre, ano pang pwede kong gawin? Like, ay na ba yan lahat? Gusto ko ng like, gumawa pa ng marami, ganito, ganyan. Pero chill lang kayo pare kasi hindi pa tapos yung journey ninyo. Kahit na natutunan nyo na yung mga like dalawang vital behaviors na yun pare, kailangan nyo pa rin na magagabay sa inyo sa mga sunod nyong gagawin para mas maging successful kayo sa pag-quit and hindi na kayo babalik pa sa paglalaro. Panoorin nyo tong video na to because you have more to learn pare. You will miss out yung mga lessons na ituturo ko doon kung hindi nyo matututunan yung mga yon. So,
Watch that video now and gawin yung magandang bagay, lalong-lalo na kapag ayaw niyo.